Cheese daw. Sa kanyang talumpati, inilatag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga panukalang batas na pagtutuunan ng pansin ng Kamara. Partikular na ang nasa 28 panukalang batas na prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA, kabilang na ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Philippine Self-Reliant Defense Posture Program Act, Philippine Maritime Zones Act, Amendments to the Right of Way Act, Amendments to the Electric Power Industry Reform Act o IPIRA, Create More Act, VAT on Digital Transactions at Proposal on the Reforms in the Philippine Capital Markets. Gayun din ang Archipelagic Lanes Act, Amendments to the Foreign Investors Long-Term Lease Act, Amendments to the Agrarian Reform Law, Amendments to the Rice Tarification Law, at kasabay nito yung paggawa ng oversight function ng Kongreso gaya ng investigasyon sa criminal activities ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, illegal drug trade at iba pa. So usapin naman ng bigas, nangako ang House Speaker na ipagkakaloob ang mga kinakailangang infrastruktura, technological and financial support upang mapataas ang productivity at kita ng mga magsasaka. Sa pamamagitan din ng right to accessible anya at abot kaya rin ang presyo ng bigas para sa mga Pilipino. Ibinagmati naman ang retrato ng Kamara ang accomplishment ng 19th Congress. Pagkatapos ng 12,405 legislative measures na inisikaso ng Kamara sa first regular session na kinalaman sa food security, climate change, social protection, tourism, public health, public order and safety at iba pa. Ganoon din ang pagkakapasa ng nasa 77 batas katuwang ang House of Representatives. Piniling naman ito sa mga kapwa kongresista na ibuhos ang lakas at panahon para maipasa ang mga kinakailangan pang panukalang batas. I urge all of you, as I have done during the opening of the two previous regular sessions, to persist in receiving this chair's institution as a stronghold of battleship, of glory attained through ceaseless labor, day and night, relying solely on our commitment as members of the House to Villager Outpost. limits are being challenged. Samantala, umaasa ang liderato ng Kamara na inahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panibagong priority bills nito sa tatlong State of the Nation Address o SONA mamaya. Naniniwala rin si House Speaker na magkakaroon nito ng maigting na kolaborasyon kay Senate President Francis Cheese Escudero. We anticipate a strong collaborative relationship with the new Senate leadership under Senate President Cheese Escudero. This partnership is crucial for the smooth passage of pending legislation. We are confident that our cooperative efforts will lead to the successful enactment of key legislative measures. Samantala, aga bago suspindihin ang sesyon na itinagtibay naman ang plenaryo ng House of Representatives. Yung ilang resolusyon, kabilang na yung resolusyon na nag-i-inform o nagma-notify kay PBBM na handa na ang House of Representatives para sa third regular session. Gayun din na handa na ang Kamara sa isang joint session kasama ang Senado mamaya alas 4 ng hapon para sa ikatlong sona ni PBBM. Balik sa'yo, Aga. Kasi meron ka bang mga nakausap dyan na mga kongresista, na bukod dito sa priority bills ay inaasahan na lalamanin ng speech ng Pangulo? Aga, ngayong araw na to wala pa tayo nakausap ng mga kongresista dahil sila ay abala sa opening ng third regular session. Pero itong mga nakalipas na araw ay may mga binabanggit ng mga panukalang batas na isa na marinig ang ilang mambabatas dito sa House of Representatives sa ikatlong sona ni PBBM. Kabilang na nga dyan yung agricultural development, ganoon din yung infrastructure, yung lagay ng ating ekonomiya, at syempre yung mga bayan block lawmakers, particular na sila Teachers Party List Representative Franz Castro, Representative Arlene Rosas, at Representative Raul Mabel na isa ng marinig paano naman tinutugunan ng administrasyon yung pangunahing concern ng mga mamamayan ngayon, yung pagtaas sa presyo ng mga bilihin o yung inflation. Okay, maraming salamat. Formal na pinagsahan ang sesyon sa Senado ngayong umaga ng oras din ng liderato ng Senado ang bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon. Mula sa Senado, may report si Marlene Delgado live.
Arlene, ano-ano ang mga nabanggit sa pagbubukas ng sesyon sa Senado? Pero sa kanyang talumpati, binigyan din sa Federal Francis Chief Escudero na tututukan ng Senado ang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay din hawak sa buhay ng mga Pilipino. Kina ang mga senador para sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress. Pinali naman na bilang mga panauhin ng ilang dignitaries gaya nila dating Senador Joe Luna, Francis Quintacal at Franklin Drilon. Ilang miyembro rin ng gabinete ang bumalo at ambassador. So these planes are invisible. Kung saan ilang kasolusyon na itinasa gaya ng resolusyon na nagpapaalam sa Kongreso at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ng quorum ang Senado at handa na ito sa joint session para saksihan ang ikatlong sona ng Pangulo. Sa kanyang talumpati binanggit ni Escudero ang bahagi ng acceptance speech noong 1916 ni dating Pangulong Manuel Quezon kung saan inilahat ito ang mga gampanin ng Senado. Kabilang na rito ang pagtutok sa kanila ay hindi sa dahil ng mga batas at pag-una sa bayan bago ang sarili. Kaya sa ilalim anya ng kanyang pamamagitan, isasangkabi ang mga panukalang batas at issue na magkakit sa ilalim ng kanilang batas at magdakakit sa publiko. Kabilang nila ang controversial na color change o CHACHA. Tatalakayin din ang mga panukalang batas sa pinipol. Why the Java edition they cannot burn old planks? Why they gonna burn? And this building edition not work. Sisiguraduhin po natin na pulido ang mga batas na makakarating sa mesa ng Pangulo. Pangunahan dito ang ating pagpapasya sa taunang budget. Dahil pinagpapawisan ng taong bayan ang buwis na bukod dito at papagaling ng kanilang mga anak ang pambayad sa utang na pupuno dito, dapat lamang na ang trilyon-trilyong pisong bubunuin nila ay magatid ng ginhawa sa kanilang buhay. So what is it? Kaya na natin itong bagong panahon ng tungkulin ng Senado na iimbestigahan ang mga regularidad para itama ang mga maling polisiya. Sa ngayon, yung ilang mga senador ay nakakalimutan mo si Senado at pagkatapos na ito, inaasahan natin na pupuntan sila diretso doon sa Batasang Pambansa mamayang hapon para saksihan ang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dyan muna pang-update mula rito sa Senado, Philip Salagan. May ulan. Wala masyadong Ang bilhin ng pulis na pwede makasampahan ng reklamo, mga militante o malilista na lalabak sa Bad batas villager at mananakit sa gitna ng isinasagawang mga protesta ngayong ikatlong zona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon ay nakapwesto na ang buong pwersa ng PNP sa kampaan ng pagdadami at talino. Mamayang hapon na Okay. aga, kung So this is my papalitan o kung dadagdagan yung goodbye. deployment ng PNP So, habang papalapit na ang pagbibigay ng talumpati Namaste. ng Pangulo. Nananatili naman daw na walang threat na lumomonitor ang pambansang pulisya. Pakinggan natin. This is the original sword. Talagang okay po yung dependa natin. And kanina nga, nag-uusap nga kami kung nakikita mo, ano pang gagawin natin? Meron po kami. parang dito lang sa Calabag sa papuntang Bisaya. Ano? Okay sa pag-ibig na lang dito namin sinasabi sa inyo. But always prepare kung pinag-inatin mo po yun. Sa pagkilibot kanina ni Kuya sa pagkomando sa mga pulis, may ang bilin nito sa mga pulis na patiraan ang mga intolerance. Subalit magpaungayaan na sila ay masaktan. Pamalakan ni Chief PNP, magsasampat sila ng kaso laban sa mga militante na lalabag sa batas at mananakit ng mga pulis. Who do that? Baka yung mga release ang sasaktan ito, pantay kayo. Ba't kami naman? Hindi ko na pwede. Pag kami nasaktan ng police, hindi kami. And we file cases, especially civil cases. Pag kami nag-distraction ng pilayan, we file. So goodbye. Hindi namin wala mong pa-except yung iba kasi. Dahil mga kami, pagka nakakasakit, panugulong mo kami. Pagka nakasakit kami, Who left that car? not only is the human rights. Kami will also put cases
which is dahil alam naman daw nila na nakasuko ang presidente sa Pilipinas. Ada? Ngayon, umuulan ngayon sa location mo, di ba? Parang hindi yan maka-apekto yan doon sa I'm gonna wipe it. Now enjoy your flight. Enjoy your pilot. Ay biglang nagdaho yung mga militante natin yung nagtatawa ng programa kaya dito sa may Bakasan sa may gate mismo nitong House of Representatives ay medyo sumilong muna yung mga pulis na sobrang lakas ng ulan. Okay, maraming salamat, Leia Ilan. Sa bayang nagsasagawa ngayon ng protesta ang mga grupo ng galinista sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Nais na mga ito na ihayag ang kanilang mga hinaing sa dalawang taong panunungkunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Commercial. sa Quezon City, may report si Ate Cadapan Jr. live. Old Nippon Airlines. Sa Quezon City. For Philippines. Alam mo tapos ang unang bukso ng kilos protesta ng bayan Timog Katagalugan dito sa Commonwealth Avenue kanina ay nagmarcha naman ng National Wage Coalition sa tanggapan ng Commission on Human Rights o CHR. Karamihan sa mga ito ay getting biktima loud. o anak ng nakakaranas ng human rights violation. Tinundag I nito just ng noise march na mga jeep kabilang sa unit transport group one way and those network. Kaya ikot ang mga ito sa loob ng University of the Philippines nilang ang So I have campus one at hiniraan sa mga busina ng mga jeep ang kanilang pahinain sa gobyerno kaugnay sa kahirapan. Tipo-tipo naman ang grupo ng pag-aisa ng mga samahan ng Jeepera Operator Nationwide o PISTON sa PhilCOA upang ihayag ang kanilang saloobin kasabay ng State of the Nation Address ngayong araw. Hiling nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtupad sa pangako nito na hindi mawawala ang jeepney sa kalsada bilang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hindi nila nagpatinag ang Gabriela sa biglaan buhos ng ulan sa kanilang aktibidad sa PhilCOA. Mga ito ang kanilang karapatan sa para sa kanila at ayun Ella ay mamayang alumna Ella ay General Assembly na isasagawa naman ang grupo ng mga militante dito sa may kanto ng University Avenue at Commonwealth Avenue. Magsasagawa sila ng pre-program sa lugar at sabay magmamatcha ang mga ito sa Commonwealth Avenue papunta nga dito sa kanilang staging area sa may matandang Balara. Plano ng mga minister dito na magsunod ng FEG bandang alas 4 ng hapon at manatili hanggang sa matapos ang talumpati ni Pangulong Marcos Jr. Yan muna ang latest balik sa'yo. Alam. Hindi mo nalagyan ng parang, inian niya sa loob. Problema o nasaktan doon sa mga Oh, this is weird. So, Sa ngayon, nakukuhang ulat kaugnay sa malilista na may aksidente silang incident sila na naranasan sa kanilang pagsasagawa ng iba't ibang mga aktividad sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City. At driving far away. may mga otoridad pa nga na nakabantay katulad nga dito sa sinagawang unang This was protesta ng mga grupo dito sa Matandang Balara But ay that sila one food is just damaging. Nothing damage. Quezon City local government unit kung saan naglagay pa sila ng mga orange barrier o yung mga barikada Wow. para mahihiwalay sila. Why this villager gonna steal my cars? They're trying to steal my cars. Bukod sa Quezon City, ilang mga grupo rin ang You can do this. Oh, goodbye villager. para sa isang virus protesta sa bahay ng ikatlong zone ang UBN. Nanawagan ang mga ito na ipawalang visa ang So, at percent. ang executive order tungkol sa So this is ng tarifa sa bigas. grades. Mula sa Manila, report si Dr. Amendo Blanco. Ano yung update sa mga lista sa So
so Toyota. Magandang tanghali agad. Sa ngayon ay nakaalis na dito ng balita. May hila yung mga relita. Punta na nga sila dyan sa may NCT at ang kanilang nandangit ay magmamasa sila. So, sabay sila. Not again. Relita na nakapagpumulot na sa ngayon. Ang kanilang nabubuhan ay makalapit sila sa pagpapaganda sa pagpapaganda sa state. Iyak Sa gawa ng panguluhan ay isang content of the nation. Also, so hoy. Pasok ka, te. Mulan. So Dalawa yan. we avoid Namatay. so let's test this one. Blah. Pag mo yan pa! Anyway, so we need to get rid of this because I learned English. So Mr. Video. Sa kabilang banda naman, ang ating Pangulo ay panay ang pagpunta sa ibang mga kung saan pera ng taong bayan. Ay, mali. Pumupunta siya dahil may agreement ang bawat bansa. Let's get rid of this because the steam will buy snowball. You can ay na itong rights clarification do at itong what is it? dito ay pinapaguran lamang ng mga nito ay itong mga madalaking mga What is we searching for? Rabbit? mga mahilig sa mga mangingisda at hindi ng mga magsasaka at supposed to be ay pinapagawa So yung mga mangingisda yung kanilang mga produkto ay kanilang naibenta. Subalit sa dito, hindi kanilang Ligo naman, ligo pa. Ligo na, ligo pa. Ligo na, ligo pa. Ang ganda ng dapat ko pa. Diba? gold did not explode. What? Did not explode. Because mod plates will not explode on the car on the plates. Because but the villager is crazy. Walang inisyo na PRO ang na-process kaya effective itong executive order na yun ng ating Pangulo sa pangkalan natin kita nila may July 6 ay effective So itong enjoy. dahil na walang temporary training order. So yan ang ating nakikita ang ginagawa itong mga grupo ng mga magtataka sa mga mangisda ay paglapit sila sa Box Goberna na sana ng TV ito na ito number 62. At pagkakas din naman na nila itinitigaw itong kanilang
So we need to drop these villagers. So this is all the villagers. Enjoy your driving. What if I drop my own diamond? Malaki po yung pagkakaiba mula naman hanggang ngayon. Dahil kung mga una, kaya malaki po nakakapangisda ng mga commercial fishing vessel, kaya nakakapangisda malapit sa bawat masinlong. Pero sa kasalukuyan, mula nang nagdeklara sila ng fishing ban ng Mayo Atense, dito June 15, kaya magsagawa po sila ng no trespassing policy. Sinabi pa ng Presidente ng samahan ng mangisda, kahit ang alkalde ng Masinloc ay pinag-iwasan na rin sila muna ng mangisda sa lugar sa pangalit na maaaring sa pitin na gawin sa kanila ng China. Kinausap sila ng ating mahal na mayor dito sa aming bayan. Hanggang maaari ay umiwas na sa kanilang pangisda sa loob ng lago dahil maaaring manganib yung kanilang buhay. Dahil ang sabi ng China, walang nagdeklara sila na So this is my house. no trespassing policy ay uulihin daw nila yung sino na maabutan nila doon sa lugar at ay pupunod nila ito ng 6 na araw. So yun yung isa na ang pangamba ng ating mga mangisda, kaya hindi sila nagpupumilit ngayon na bumalik para mangisda yung ating mga sub-official man doon sa Barrio Masinloc. Anya, dati-dati ay nakakasalat pa ang grupo nila sa pangisda sa kanilang babago kung saan bumabiyahe sila ng nasa 12 oras sa Estados para makapaghuli ng iba't ibang malalaking isda gamit ang lambat. Ngayon, dito na lang din sila halos nakapangingisda sa Masinloc. Swerte na kung makapanghuli sila ng 50 kilos gamit ang bangka, gamit ang pilit. Hindi lang mangisda po, mayroon po naman ngayon na doon pa mo kumasa sa akin Dapat punta kami sa Escarborough kasi maraming isda po sa Escarborough. Meron na po boundary po sa ngayon. Yung tinlines po ng boundary po na hindi na makakita sa Escarborough. Hindi na po makakalapit doon. Pintayan po namin, hindi na po napunta ngayon sa Escarborough. Ngayong araw naman, nagsono ng Pangulo, piling ng mga Masinloc Fishermen Association ay itaas ay niyang antas na kabuhayan ng mga mangisda sa bansa. Kabilang na ang pagkakaloob sa kanila ng commercial fishing vessel na pwede nilang magamit sa pangisda sa hinaharap. So, hindi namin sa Pangulo na sana ay may tutuloy na ma-allocate na pundo Fairness. para naman na ito yung may tulong para sa sityo So this is a normal food. dahil yun lang po yung hindi namin What I'm gonna do? sa susunod ng ating Pangulo na Something sauce there. Pagkapat nakikita natin ngayon na mas maganda yung kanyang ginagawang pamamaraan, ang kanyang pakikipaglaban sa ating soberanya, pero wala pa kami nakikitang konkretong programa para sa ating mga pangisda kung paano kaya natin ang kasanagbuhayan kung ano mga pangisda. Beso Torres, USTV Rescue Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakakalagahan. Something sauce there. This is so this is the body. So oh, that's sauce.
That's Among Us. This furnace is Among Us. Shape Among Us. So we need to get food. Paraan gawin area ito para maging makapag-contribute sa maraming ising beste ang Pilipinas. Sa maraming ito, anya ay maaaring papasok ang China ang hindi ang Pilipinas. Kami naman ng mga mangingisda, hindi rin naman kami pinagbabawalan ng ating pamahalaan na para patuloy ng mangingisda sa ating karapatan. Kundi ang sinasabi lang ng ating mga Philippine Coast Guard ngayon ay iwasan natin ang maaari yung mga Chinese fishing, Chinese Coast Guard yan, yung mga Chinese militia dyan, para naman na kung sabihin, hindi po tayo maaaring manganib yung ating buhay kung sakalit kuhanin nila yung kanilang mga takta. So now done. So the next video.